Okay, magandang araw. Marami nagre-request sa akin ito. Kung halimbawa bibili tayo ng segunda manong sasakyan, ano yung mga dapat nating i-check na maaari nating maging problema in the future. Kasi pag once na nabili nyo na yan, alam nyo naman yung mga issue ngayon. As is where is yan. Na syempre engine. Yung engine natin mapamag-gas o diesel yan. Tingnan natin kung blow by. Yung blow by na tinatawag natin is isang malaking gastusin kung sakali. Okay? Ganito gawin natin. O yung pag kasi blow by o kaya overheating issue, engine na yon. So engine overhaul, top overhaul, medyo malalaki po yung gastos niyan at possible na talagang mas masaklap pa doon. Yung pinaka worst palit ng engine. So may kamahalan yon. So unahin natin dipstick. Yan. Paandarin natin kung umuusok yan ng malakas o may pressure. Dipstick, engine. Yan yung iba. Minsan paandarin natin yan, tapos tingnan natin kung may pressure dito o kaya dito kung malakas na yung usok. Pero dito sa mga engine cap po natin, huwag kayong matakot dyan ha, kasi minsan lagi ang issue natin ngayon, natatakot agad pag may tumatalsik. So normal naman yan, lalo sa ibang engine, normal na may tumatalsik dyan. Wag lang pressure talaga na usok o kaya naman dito sa dipstick natin. Hanapin nyo lang dipstick, tapos bunutin nyo habang umaandar. Tingnan nyo kung malakas yung usok, may problema ang engine. Tapos ikalawa, syempre yung pressure dito. Unang-una, mas maganda malamig. Pag i-start nyo na malamig yan, bumubulwak yung radiator natin, possible may tama yung head. At ikalawa, na magpapatunay na may tama yung head nyan, bumubula yan. Yan. O yung cylinder head gasket natin, bulang-bula, yung parang naglalaba kayo ng damit. So yan yun, walang tigil yung bula. So tapos ingay ng engine. Yan yung ingay ng engine na yan, pagka yung parang may mga typewriter na lalo yung lagataka na, huwag nyo na pong ituloy yan. Tapos yung engine number. Yan, engine number kung tutugma sa CR nya o sa papel nya. Tapos yung chassis number, napakahalaga niyan, yung chassis nya. Engine number, depende kasi sa sakyan, iba't iba yung location ng engine number. So yung may iba na medyo mahirap magilap, yung iba naman madali lang naman, kumbaga nasa bungad lang. So titingnan natin kung nakatugma ba yon sa papel. Ikatlo, at alamin po natin kung paano magtingin ng peke na papel, kasi uso na ngayon yan, napakarami naglalabasan puro peke yung papel, tapos magugulat ka na lang peke pala yung daladala mo. Tapos nung ipapakonsulta mo sa magugulat ka peke na. Tapos may mga nangyari na ganyan, peke yung papel, tapos hindi na mahagilap yung nagbenta. So problema yon. Katlo, yung bangga. Yan. Huwag po kayong matakot sa mga minor issue na bangga-bangga, gaya ng mga fender na yan. Nare-repair naman yan. Matakot po tayo dito sa may mga tama na yung chassis niyan, yan. Subframe, chassis natin. Ayan, paano na natin malaman kung may banggayan kung sakali? Kung may banggayan kung sakali, nagpa to. So ayun, paano naman natin malaman kung may bangga? So unang-una, visual check. Yan, kagaya yan, ilalim, kung kaya nyo masilip yung ilalim, kasi may mga welding na yan. Iba yung pagkakadugtong ng mismong galing sa manufacturer, pulido yan. Tsaka may makikita nyo yan, lalong-lalo sa mga ganyan, may UP yan. Tapos road test. Pag ni-road test ninyo, malakas yung kabig, pero marami kasing pwedeng panggalingan ng kabig. Pwedeng gulong, pwedeng alignment, pero yung alignment po kasi hindi yan kumakabig ng malakas. Yung tipong hawak-hawak nyo yung manubela nyo, tapos nangangalay kayong i-drive,
possible yan, baka may bangga yung chassis niyan, kaya dapat ipaangat na ninyo. Pag pinaangat nyo naman, mas maganda kasi pinapaangat talaga kasi para ma-visual check talaga yung pangilalim. So yung pagka road test na dapat marunong kayo makiramdam, kagaya sabi ko, malaki yung kabig o nangangalay kayo ng pagmamaneo, hawak sa manubela, pwede nyong ipacheck muna, baka pwedeng oblong lang yung goma o yung may bangga na talaga na mas malala. Ikatlo, sunod sa mga automatic transmission, ayun yung mga major na natin na maaari kayo magkaroon ng problema kasi automatic transmission hindi yung biro yung gastos dyan, medyo malaki-laki mauubos natin, lalo kung yung overhaul o papalitan natin. So parang same engine lang naman. So ito, halimbawa magiging problema nyo dyan, ito automatic, yan, patayin mo natin. Paglagay nyo yan sa reverse, lalo sa cold start o minsan kahit mainit na, pag malala na, kumakaldag yung ang lakas ng shift shock, tug, gumagano na, o yung nanginginig yung buong body. Tapos ilagay nyo sa drive, ganun din. Tapos ikalawa, yung pag nilagay nyo sa reverse, ang tagal pumasok, so may mga problema yung transmission na yan. Tapos ang tagal, mga ilang segundo bago kumagat, kasi pag reverse nyo yan, dapat kagat ka agad yan, o kaya pagdating ng drive, kagat ka agad yan, kasi may mga ganong issue na transmission na nilagay nyo sa reverse. Minsan nakaka-encounter pa kami rito, ang tagal, 1 minuto bago kumapit, o kailangan siyang painitin. So ayun yung mga major lang. So gagawa na lang po ako ng mga minor kasi minor naman, kasi kung segunda mano, hindi naman po maaalis yung dyan, yung tinatawag natin na issue, o kaya may mga minor issue, kasi second hand naman talaga yan. Kung ika nga ng mga nagbebenta, kung gusto mo ng walang issue na brand new, so dadagdag ko na yung kilometer reading natin, kasi nadadaya yan, alam nyo yung mga tinatawag na tampered. Tapos yung engine, dapat yan pag natin, nakailaw lahat yan, engine, tapos mamamatay. So ayun yung papacheck natin. In short, mga sir, mga ma'am, kailangan nyo po magsama talaga ng mekaniko. So para maliban kung talagang alam nyo yung history ng sasakyan, kasi minsan may ganyan, bili ng segunda mano sa kamag-anak naman, sa tropa na wala kang maging usapang na lang yun, tiwala sa tao na lang, na ito wala talagang issue, maliban kung talagang alam nyo na good condition yung sasakyan, kahit di kayo magsama ng mekaniko, o usapang na lang yan, usapang tao sa tao. Tapos kung halimbawa online, hindi ko naman po nilalahat, pero mga sir, ang masaklap ng katotohanan, meron po tayong mga tinatawag na talagang mapanlamang din sa kapwa, sasabihin walang issue, tapos napakarami pala ng issue. Idagdag ko na po pala yung mga under chassis natin, dapat kine-check yan, kasi pag sira lahat ng under chassis natin, isa sa malaking gastos din yun. Halimbawa, ni-road test ninyo, kalampagan na, ayan, pwede nyo pa-check. Tapos depende din sa pag-uusap ninyo na ma-minus na lang ba, kasi minsan nangyayari, kaya ginawan ko po ito, nangyayari na to, halimbawa itong itong unit na to, sabihin natin ang SRP niya o bentahan sa marketplace ay 200 o 250, mga ganon, example lang naman. Tapos ang gagastusin, Diyos ko po, 200,000 din. Ang laki pa, doble pa sa nangyayari yan sir, mga totoong nangyayari yan, na-encounter ko yan. So kawawa yung nakakabili, gawa ng salip na makamura ng konti, lalong nadodoble. So gastos, medyo masaklap. Ibang kapwa natin ay nangangarap lang din ng sasakyan, yung iba pinag-ipunan na matagal para makabili, tapos biglang maloloko lang. So ayan, pinaka the best po talaga, magsama kayo ng mekaniko na may scanner na kayang i-read yung kilometer reading, kasi may mga daya-daya nga ho yan. So nasa inyo na yun sa pakikipag-usap.
swerte na lang ho natin kung matapat talaga tayo sa mga nagbebenta na talagang tapat. Merong mga ganun no, dito lalo sa amin, yung mga customer namin, meron yan, sir bebenta ko kasi to, gusto ko walang issue talaga, o may pagawain man lang, minor na lang, ayong masira pangalan ko, yung may reputasyon, ika nga. So ayun, yun po yung mahalaga ang i-check ninyo para hindi tayo magkaroon ng problema in the future. Mga mahalaga po yan. Tapos gagawa na lang po ako ng video para di humaba ng tuluyan yung video, yung mga minor issue naman, tsaka yung mga dapat nating ipa-check o ipagawa pag nakabili ng segunda mano sakyan. Abangan nyo na lang yan, gagawan ko na lang po ng video. So yun lang, sa ingat-ingat po tayo sa mga pagbili ng segunda mano sakyan, gawa ng mahirap din kitain ng pera, di ba? Alam na yan, alam na natin lahat yan, hindi madali kumita ng pera. Kaya nga kung mapanlamang ka, madali. Kaya lang syempre hindi naman maganda yon. So yun lang, lagi po kayong magdala ng veteranong mekaniko nyo, trusted na mekaniko nyo. Yun lagi po, yun po talagang pinaka safe, na yung tipong mekaniko naman na hindi kayang masilaw sa pera, kasi baka mamaya, o pera lang, sige, i-approve mo na yan, tapos ako na bahala sa'yo, diba? Kaya mahalaga may trusted na mechanic kayo. So yun lang, segunda mano sakyan.